Oh. Pero, bunga ng kasalanan at bunga ng kasalanan, umiiksi ang ating buhay sapagkat ang ating chromosome na ang dulo noon ay tinatawag na telomeres. Na ang telomeres, ito ang nasa dulo ng chromosomes na parang katulad yan ng sintas ng sapatos. Pag nakakita ng sintas ng sapatos, yung dulo noon matigas, di ba? Yun ang ipinapasok nyo sa butas, ang tawag dyan ay telomeres. At yung pong telomeres, ay nababalot ito ng uri ng protein na ito ay tumutulong upang magkaroon ng koneksyon ang isang chromosome to another chromosome o isang cell sa another cell. At mapananatili lamang ninyo na yung inyong telomeres ay mahaba. Okay? Makinig kayo mabuti kung tama ang inyong lifestyle sa inyong buhay. Halimbawa, tama ang inyong pagkain. Ano ba yung pagkain ng inyong katawan? Ang gusto niyan ay green. Green. Kaya ang mga cancer cells, ang kalaban nila ay green. Ayaw nila ng green. Kaya, nilikha ng Diyos na greeny ang ating paligid. Sapagkat yan, kung gusto niyo kayo maging malusog, magtitingin kayo sa mga green. Di ba yan ang payo sa inyo ng mga doktor? Mga optometrist, tingin kayo sa inyong sa labas ng bahay, sa greeny, leafy plants and things around you that will make you healthy and strong at magiging sharp ang inyong pantingin. Kaya ito ay nilayo ng Diyos na ating pagkain. Kaya sabi niya, makakain kayo ng lahat ng mga punong kahoy nito. Pero yung pagkakain ng masama at ng mabuti, hindi nyo kanin. Una, ipinagbawal sa kanila ang pagkain ng bunga ng punong kanin sapagkat ito ay bilang test sa kanilang faithfulness sa Diyos. Sapagkat kung hindi binigyan sila ng test, para na silang robot na walang sariling desisyon sa kanilang buhay. Yung test na yon ay upang subukin ang kanilang individuality at ang kanilang independence na makita nila at ang kanilang dependence sa Diyos. Tandaan yun, independence in a sense that you can make your own decisions but dependent on God to maintain and keep your life. Yun ang purpose ng Diyos. Kaya ibinigay ang utos na yun upang tayo lumago. Kasi tayo, hindi tayo lalago kung hindi tayo matutong mamili. Kapag kayo hindi natutong mamili, robot na kayo. At ang inyong freedom ay nakabase sa paraan ng inyong pamimili. Tandaan niyo mga kapatid, you can only maintain your freedom when you make the right choices in life. When you do not choose, you lose your freedom. Di mo ba? Kaya yung mga bansa na under ng tinatawag na communism, hindi na sila makapamili. They lose their freedom. But as long as you exercise your freedom of choice, because that is the only power God has bestowed upon man, ito lamang ang tanging kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa tao ang pamimili. Doon na pananatili ninyo ang inyong kalayaan sa kasalanan, kalayaan upang kayo lumago, kalayaan upang kayo maging mature sa inyong isip, kalayaan upang kayo ay maging malusog sa inyong pangatuan, kalayaan upang mapanatili ninyo ang inyong katawang malusog at ligtas sa mga karamdaman sa pamagitan ng inyong tamang pamimili. Kung mali ang inyong pamimili, doon kayo magkakaroon ng problema. Di ba? Sapagkat ang pamimili ay mahalaga sa 8 bilyon ng mga tao sa buong mundo. Ang bawat isa ay nagkakaroon ng tinatawag na choice. At ang iyong choice ngayon will determine your future. And your present now is the result of your choice in the past. Correct? Kaya kayo ngayon nandito, yan ay bunga ng inyong pamimili, ng inyong pagpili na dumalo. Kaya kayo narito. Kaya napakahalaga na ating makita mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay na binigyan tayo ng kalayaan upang mamili, sapagkat sa pamili na inyong gagawin, dito nakadetermine ang inyong buhay, ang inyong kaligtasan, ang inyong kalusugan, ang inyong kamatayan.
Kaya anong dapat natin gawin? Maliit pa, tinuturoan natin ang bata na magkaroon ng tamang choices sangayon sa kanyang level of understanding. Correct. Hindi yung desisyon ng matanda, pwede rin sa bata. Hindi. Sapagkat ang mga bata, meron po silang level of understanding na dapat maunawaan ng magulang na hindi nyo dapat siyang ituring na parang matanda agad. Dapat ibagay nyo sa kanya. Halimbawa, naglalakad yung bata o kasalukuyang gumagapang, hayaan lang nyo. Sapagkat yun yung bahagi ng pagkabata. Ang sabi nga ng Biblia ay turuan mo ang bata sa dapat niyang lakas upang kung siya tumanda, huwag niyang hiwalayan. Teach the child in the way he should go. Nakita niyo yung word na yun? In the way he should go. Ang problem nito, we do not allow the child to go In their way. in his own way. Gusto natin in our own way. Di ba? Wrong. Ang bata, natural yan, na yan ang gagapang, hayaan siya gumapang. Ang natural yan, na yan ay hawak ng pagka yan ay medyo ilang buwan na, magsisimula na yan tumayo. Ano po? Correct. Hayaan ninyo. At magsisimula niya umakyat, hayaan ninyo. Pero, naandun kayo upang sumalalay sa kanya na hindi siya masaktan. Alam niyo mga kapatid? Minsan, nasaktan siya, hayaan nyo na masaktan minsan na yung hindi naman makakapisala sa kanya sapagkat doon lamang siya matututo sa buhay. Kaya yung suffering, it is a part of God's education for us. As the result of sin. Bunga ng kasalanan, kinakailangan tayong matuto sa magitan ng kahirapan. Sapagkat kung hindi po tayo matuto, kundi po tayo makaranas minsan ng kahirapan, hindi tayo natututo. Kaya si Adan at si Eva, pinahintulot ng Diyos na mamili sa kanilang sarili at nagkataon na mali ang kanilang pamili, kaya sila ay inalis doon sa lamanan ng Eden at hinayaan ng Diyos na sila ay magtrabaho. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, mula ngayon, kayo kinakailangan magtrabaho at sa pagitan ng inyong pagbabanat ng inyong buto at ng kahirapan, kayo kakain sa pagitan ng inyong mga pawis. Doon ay tinuturuan ng Diyos si Adan at si Eva ng independence at the same time dependence on Him. Ang kanilang ang utos ng Diyos sa kanila ay magtrabaho kayo. Kaya tayo po ay nilikha ng Diyos para tayo ay kumilos at gumawa. Kung gusto niyong mapanatili ang inyong buhay, kinakailangan po natin ay igalaw at ikilos ang inyong katawan. Nais kong ulitin yung mga kapatid. We are designed by God to move. If you stop moving, you start dying. That is the law of God, the law of nature, the law of science. Na anything that stops moving, they start dying. Ang inyong bahagi ng inyong katawan, ang bawat bahagi ng inyong katawan ay dinesign ng Diyos upang inyong igalaw at ikilos. Kung kayo'y tumigil ng inyong pagkilos, kayo ay mamamatay. Buksan ninyo ang Acts 17:28. In Him we live and move and have our being. In Him we live and move and have our being. Sa magitan ng Diyos, tayo ay kumikilos at nabubuhay. Tandaan nyo, ang pagkabuhay ay kaakibat ng pagkilos. We live and move. At ang wika pa sa Psalms 50:11, I know all the birds of the hills, and all that moves in the field is mine. Ang sabi niya, alam ko ang lahat ng mga bagay niya kanyang nilikha sa mga bulbundukin at lahat ng kumikilos sa ibabaw ng lupa. Kaya yung pong buhay ay kakakibat ng pagkilos. Kaya ang sabi sa kanila, mula ngayon, kakain kayo mula sa pawis ng inyong katawan. Sapagkat kayo nagkasala, diyan kayo mabubuhay
Pero, tandaan ninyo, bagamat kayo nagkasala at nagkaroon kayo ng kamatayan, bunga ng kasalanan, hayaan kung kayo mabuhay na matagal sa ibabaw ng lupa. Kaya ang tao umabot ng 969 years na nabubuhay. Dapat bunga ng pollution sa hangin, bunga ng pollution sa ating tubig na iniinom, bunga ng pollution sa ating kapaligiran, tayo'y umiiksi ang buhay. At yung pong isang cell o yung chromosome, from one chromosome to another, lumiliit ang inyong telomeres. Sapagat yung dahilan ng mutation o replacement, as the years go by, ito'y lumiliit, kaya tayo tumatanda. Kaya tayo tumatanda. Bakit? Sapagkat nawawala ang communication ng isang chromosome to another chromosome. Kung hanggang kaya nga mamatay yung cellular. Kaya ang inyong balat, meron siyang sariling chromosome o meron siyang sariling cell, at ang inyong utak, kapag po ito hindi niyo binigyan ng tamang pagkain, tamang pagtulog, at tamang inumin, at magandang salubin sa buhay, umiiksi ang inyong telomeres hanggang sa ito ay mamatay. At kung ito'y mamatay, yan ang inululot ng tinatawag na inflammation, yan ang dahilan ng tinatawag na tumor formation, yan ang dahilan ng mga tissue problems, at yan ang dahilan ng kamatayan ng inyong mga cell. Kaya nagkakaroon ng cancer. Kaya naalala ko yung professor ko sa biology, Dr. Salamante, sa public health. Ang sabi niya ay, pagka kayo ay nagkasugat, makita niyo yung sugat ninyo. Di ba? Makita niyo yan. Pagka kayo nagkasugat, later on, yung inyong sugat ay nagkakaroon ng mga may itim. Yung may itim tapos ay matitigas. Minsan ang ginagawa natin, inaalis natin. Alam niyo ba kung ano yun? White blood cells. Sila, ang purpose ng white blood cells ay upang maging sundalo ng ating katawan. At pinapatay nila ang mga viruses, mga antibodies sa inyong katawan. Yun ang purpose nila. Sila nagpapakamatay para sa inyo at kagagaling na inyong sugat. Kaya, nilikha ng Diyos na mayroon iba't ibang klima sa buong mundo. Katulad ng mainit, minsan ay malamig. Ano po? Hindi natin naunawaan bakit gano'n. Ang purpose niyan, upang ang inyong cells ay ma-activate.